at dugo ng Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Fruto Ramirez. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Latin, tinatawag din natin itong kapistahan na Corpus Christi. Corpus Christi, katawan ni Kristo. Ngayon, upang makapaghanda tayo sa pagdiriwang na ito, alalahanin muna natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Heso Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami makapagsalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dugo ang nagpatibay sa unang kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita. Kasunduang tanda ng kagustuhan ng Diyos na makibahagi sa buhay na piniling bayan. Nang mapalitan ng kasunduang ito, pinagtibay ni Jesus ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi kay Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na nagdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo na pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahating ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay naman tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winibisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumihan mo. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumihan mo. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkikilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumihan mo. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinakalinga at tinubos. Kalis ng inumihan mo. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat.
Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo binitiwan. Sa Panginoong tumungos, kalis ng inumihandog. Pinagiging ganap ng bagong tipan ang lumang tipan, lubos na kinalulugdan ng Ama ang pag-aalay ni Hesukristo, ang dugo ni Jesus, ang pumapawi sa ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa sulat ng mga Ebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya ay naglilingkod doon sa simbahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay iniaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig kailanmay di masasait. Paghahai inilahad, nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay ni Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang banggang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pangpaskwa, kasalo ang kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. Inihanda nila ang hapunang Pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak ng kaharian ng Diyos." Umawit sila ng himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo sa taong ito, naalaala ko ang napakalaking kawalan ng pagmimisa at komunyon na naranasan natin noong nakaraang pandemya. Pinagbawal noon ang pagtitipon sa pagdiriwang ng Eucharistia, lalo na ang pakikibahagi ng katawan ni Kristo. Bagamat maraming parokya ang nagsagawa ng live stream na misa upang mapanood sa mga bahay, hindi talaga kompleto ang misa kapag walang komunyon, walang sambayanan na nagkakatipon upang ipagdiwang ang Eucharistia. Ngayon, mayroon pa rin tayong live stream. Maganda ngayon kasi mayroon naman talagang mga tao na hindi pwedeng lumabas sa bahay kasi may sakit na at matanda na. No? At binibigyan din natin sila, hinahatiran sila ng komunyon para makibahagi sa katawan ni Kristo. Ngunit, mas mahalaga na yung mga malakas pa na wala pang may sakit ay talagang pumunta sa simbahan at ipagdiwang natin ang misa. No? Sapagkat ang misa ay isang pagdiriwang ng simbahan, no? Isang salo-salo, isang Thanksgiving party. No? Yung ibig ng sabihin ng Eucharistia ay Thanksgiving. No? Thanksgiving. Ito'y pasasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na nagpakamatay siya sa krus upang tayo lahat
mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito ang pinapasalamatan natin sa Santa Misa. Ngayon, may isang dokumento na isinulat ng mga sinaunang Kristiyano. Ang tinatawag ng dokumentong ito ay Didache. Didache, na ang ibig sabihin sa salitang Grego ay pagtuturo. So doon yung mga pagtuturo ng mga sinaunang Kristiyano. At itong dokumentong ito, itong Didache, ay mas maaga pang naisulat kaysa ilang mga sulat sa Bagong Tipan. No? Kaya napakaaga ito, napakahalaga, mahalagang dokumento ng sinaunang mga Kristiyano. At doon natin mababasa ang ilang talata na nagtutukoy sa pagmimisa. No? Nakakaantig na basahin ang dokumentong ito dahil nagbibigay sa atin ito ng ilang sulyap kung paano ginaganap ng mga sinaunang Kristiyano ang Eucharistia. Narito ang ilang talata ng Didache. Sabi sa Didache, sa Eucharistia, may alay na panalangin sa ganitong paraan. Hawak ang kalis, ito ang sasabihin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos Ama, para sa banal na puno ng ubas ng iyong lingkod na si David, na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Hesu Kristo. Luwalhati sa iyo magpakailanman. Pagkatapos ng paghahati ng tinapay, sasabihin din, nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos Ama, sa buhay at karunungan na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Hesu Kristo. Luwalhati sa iyo magpakailanman. Kung paanong ang tinapay na ito na galing sa inihasik na butil ng trigo ay pinagsasama-sama at nagiging isang tinapay, gayon din nawa ang inyong simbahan ay tinitipon mula sa dulo ng lupa patungo sa iyong kaharian. Yun ang sabi ng Didache, no? Na ayon sa mga sinaunang Kristiyano, ang Eucharistia ay siyang nagbubuklod sa kanila bilang isang iglesia. No? Iglesia, ang ibig sabihin ng iglesia ay simbahan, no? Yung sambayan ng Kristiyano. No? Ito ang nagbubuklod na ang ibig sabihin sa salitang Grego, yung iglesia ay pagtitipon ng sambayanan ng pamilya ng Diyos. So, sa kabistahang ito ng Corpus Christi, pinaalaala sa atin ng ating Panginoon ang kahalagahan ng pagkikilahok sa sakramento ng Eucharistia. Pinamalas ni Kristo ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pagtatalaga ng Eucharistia. At pinasasalamatan natin ang kanyang pagkamatay sa krus dahil sa tayo'y napatawad sa ating mga kasalanan. Ang hapagkainan sa ating bahay ay sagisig ng pagkakaisa ng pamilya. No? Hindi ba? Kung kumakain tayo, dapat sabay-sabay kasi yun ay pagpapahiwatig natin na tayo ay nagkakaisa sa pamilya. No? At ang pagkain sa misa ay tanda rin ng pagmamahalan sa pamilya, pagbabahaginan ng pagkain. No? Ganon din ang simbahan. Nagkakaisa tayo bilang isang pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia. Natututo tayong magmahalan sa isa't isa sa pamamagitan ng komunyon
sa pagbabahagi ng tinapay na naging katawan ni Kristo. At siya ring sagisag ng pagmamahal niya, pagmamahal ng Diyos sa atin. Nawa sa kapistahang ito, matanto natin ang kahalagahan ng pakikilahok sa misa. Nawa si Jesus na taglay ng kanyang nag-alay ng kanyang sarili sa Eucharistia ay laging maging sentro ng ating simbahan, sentro ng ating pananampalataya at sentro ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo na po. Atin na ngayong ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran, at pagbabahaginan. Buong tiwala nating manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relyoso at relyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga naaapi, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila sa baligayang kalwalhatian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eucharistiang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eucharistia. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen.
manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinapahiwatig ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya ay nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupa na tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagkasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao sa pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at paglamunan, Panginoon Diyos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manangin sumasalangit ka sa kahinang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili, upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamalmahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at na kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos daw ng misa, mayroon exposition of the Blessed Sacrament, no? Buong araw yata yun. Kasi kapistahan nga ng Corpus Christi ngayon, ilalagay yung sakramento dyan para yung mga tao kahit anong oras pumunta sa simbahan at sambahin ang katawan ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagaan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daan ahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Yes. Yun pong para sa unang kapat at unang bahagi ng pagtatanod.
MPC Tanyong at mga kaakibat na kasamahan, pasok na po tayo sa loob at magsisimula ng posisyon ni Padre. Sound check, sound. Hello, no sound check. Magsiluhod po ang lahat. O salutar Iisus Dia, queceli panis ostio, bella pleno hostilia, daror per auxilio, unitrino quod doctrino, sit sempiterna gloria, vivitam ci eterno, nobis done in patria. Amen. Oo, lahat ay nakaluhod. Okay, kakanta tayo.